Well, the obvious one is trying grain control of the prices of all the agricultural commodities that are going up. At tinatamaan tayo ng, yun na nga, yung napag-usapan ko, climate change. Alam niyo na lahat yung swine flu, alam niyo na lahat yung avian flu na tumatama sa atin. Makontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo ng agricultural products. Ito ang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking trabaho ang iiwan niya kay Secretary Laurel sa gitna ng malaking hamon na kinakaharap ngayon ng sektor ng agrikultura. Kumpiyansa naman si PBBM sa kakayahan ng newly appointed Agri-Secretary. And I've known him since we were boys. So, malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko yung pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Si Secretary Laurel ay miyembro ng Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector Group. Siya rin ay humawak ng mga matataas na posisyon sa isang shipyard processing corporations. Naging chairman at president rin ng Bukidnon Hydro Energy Corporation. Prioridad naman ng kalihim ang kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Hiling rin niya ang pakikipagtulungan ng buong ahensya. Well, ang hingin ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation. Dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, no, which is basically modernization at increase of production. Yan ho ang marching orders sa atin ni Presidente. Dagdag pa ng kalihim, sa mga susunod na araw ay lalatag pa niya ang iba pang plano para masolusyonan ang mga problemang kinakaharap ng agri-sector. Mahigit isang taon ring pinamunuan ni Pangulong Marcos ang DA. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.